the Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Pastor Jeff, good morning! Morning, Cha. Gising na gising tayo. No ka ba? Nakoy, nahanap ka namin. Nanangwagan na nga kami kanina. Akala ko nag-Noche Buena ka na kagabi, kaya ka napuyat. Mobile pala si Pastor. Hindi, Oo. Papunta tayo sa church sa Fairmont Hotel, alas 10. Oo ating nga, service. may service nga pala ngayong umaga. O iso Pastor, bago ang service ngayong umaga, what's on, daily bread muna para sa mga kapatid po nating nakatutok sa atin ngayon. Yes, good morning, Poy. Good morning, Cha. Of course, good morning sa ating mga taga-subaybay. Yan, Christmas Eve na, no? The day before Christmas. Excited ang lahat. Alam niyo po ba, yung Christmas na dumating sa yung unang Pasko, of course, hindi naman ganito yung in-expect nila. In fact, it's been 400 years na wala pong mensahe ang Diyos sa tao. Tahimik po ang Diyos for 400 years. Pag napansin nyo sa Biblia nyo, meron pong Old Testament sa Malakay. Pagbukas po sa Matthew, 400 taon po walang pinapadalang propeta ang Diyos, walang kinakausap ang Diyos, walang mensahe, walang angel visitation, walang miracles and all. Yung tinatawag na Dark Ages. And yet, after 400 years, sabi sa Galatia 4:4, ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Ano ang point po dito? Hindi tayo nakakalimutan ng Diyos. Kung parang feeling nyo minsan, bakit parang tahimik ang Diyos? Bakit parang hindi dinidinig yung dasal ko? Bakit parang yung dasal ko hindi man lumagpas dun sa bubungan namin? Bakit parang yung cancer ng nanay ko mas lumala? Bakit hindi ma-restore yung marriage ng parents ko? And sometimes we feel that God is silent. But let me tell you something. Just because God is silent doesn't mean He is absent. Hindi po ngunit tahimik ang Diyos, hindi siya gumagalaw. Meron po siyang timing, and His timing is always perfect. He's never early, He's never late. Ting papasok siya sa eksena, yun ang tamang panahon. Kaya ikaw na nagdadasal ngayon, ano man pinagdarasal mo, mananatili ka bang umaasa knowing na sa takdang panahon, gagawin ni Lord ang kanyang plano sa buhay mo? Or either tatalikuran natin siya dahil maiinip tayo, or worst, gagawa ka ng diskarte na illegal, immoral, para lamang masolusyonan yung problema mo. Whether pinansyal o relational, papatol ka sa may asawa, or gagawa ka ng illegal, mandadaya ka sa tax, mag-under the table ka, sasabihin ni Lord, ikaw pala dumidiskarte anak, bahala ka. Have it your way. But the ending, hindi mo gugustuhin. Kaya again, gusto ko lang po kayong i-encourage. Ang Diyos po natin, may timing siya. Meron siyang sariling timetable, and His timing is always perfect. Galatia 4:4, ngunit nang sumapit ang tamang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Tayo manalangin, Panginoon, habang kami ay handa at ready na, Lord, makipagsapalaran dito sa hamon ng buhay sa 2025. Ready na rin kami, Lord, mag-Noche Buena mamaya. Pero Lord, ang ready namin yung puso namin na mag-trust tayo. Huwag namin pangunahan, huwag namin pagdudahan. Bagkus, Lord, manampalataya kami sa timing mo. It's always perfect. It's always good to trust you in everything. In Jesus' name, amen, amen, amen. Cha? Maraming salamat po, Pastor Jeff Elis Cupides. Di ka na namin naabalahin pa, Pastor, kasi nga merong church service ngayon sa inyo pong simbahan. So maraming salamat. We'll see you tomorrow. Merry Christmas, Pastor. Yes, Cha, announce ko lang, yung mga nasa Makati area, alas 10 pa po yun, sa Fairmont Hotel Ballroom. Makita-kita po tayo mamaya alas 10. Ako po yung magpipreach doon. We'll see you. God bless, Ted. Wala pala si Ted. Poy and Cha, ito yung Daily Bread, your daily dose of inspiration.